Magandang araw sa inyo mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel. Itong Wonder Vlogcaster. Magandang gabi sa inyong lahat. Pag-usapan na naman natin itong crucial na patotoo. Patunay na hindi talaga nagdadrugs ang Pangulong Marcos. Alam naman natin na kahit sabihin natin yan kapag sarado ang isip ng isang tao, na talagang kahit anong kabutihan mo at kahit anong sabihin mo, paliwanag mo at makikita na wala naman sa'yo, kung ayaw talaga sa'yo, wala kang magagawa. So, yun no. Kaya, doon na lang sa mga open-minded at sa mga pro-admin dyan, para sa inyo ito, no. Pakinggan ninyo itong taong ito, which is very close sa Pangulong Marcos na nakakasama niya ito. No, ilang days magkakasama sila, 6 days yata, parang straight during the campaign, ano. During 2016 Vice Presidential Campaign ng Pangulong BBM, na kung saan lagi niya kasama itong mga taong ito. At saksi sila, lalo na itong taong to, saksi siya. Nakita niya, no, na kung talagang nagdadrugs ang isang tao, syempre papasok yan sa loob. Pupuntahan yan, maaamoy niya, magmamanifest yan sa itsura. Wala wala. Tsaka asthmatic si BBM, bawal na bawal talaga ang smoke, paninigarilyo, lalo na ang drugs. Dahil ito po ay para dun sa hindi nakakaalam na sumasawsaw na lang sa mga balita kapag naririnig, ay adik yan, adik. Hindi man lang nagre-research at walang alam. Bawal po ang manigarilyo sa isang asthmatic. Bawal din po yung mga bagay na nagkakos o nagtitrigger ng pagiging asthmatic nito. Bawal din yung mga bagay na pagpupuyat, bawal yung mga kung ano nung bagay, may mga triggering factors po yan. At yan po ay magmamanifest kung talagang siya ay nagda-drugs. Kaya itong taong ito ay patunay, no? Siya na magpapakalala kung sino siya, no? Na kasama ng ating Pangulo during his campaign rally for Vice Presidential 2016. Pakinggan po natin mga ka-Wonder. Sa issue na sinasabi ng marami na ang Pangulong Bongbong daw ay isang adik. Hindi po totoo yan. Ako lang po nagsasabi sa inyo, I should know, naging political officer po niya ako nung time na senador siya. At everyday po magkasama kami. Especially nung 2016 campaign, when he ran for Vice President, may mga sorties po kami na inaabot ng 1 week straight. Minsan nga, more than 1 week pa. Siguro kung naman pong adik ang Pangulo, nakita ko na. Sa totoo lang po, may asthma din ang Pangulo. Maski simpleng usok ng kotse o may naninikay sa medyo malapit, umaalis siya. Sa kwarto po niya, sa hotel room niya, pag upuan nagbubo para sa kanya, pinapatanggal ko po air freshener. As much as possible po, yung room po na kukunin ko is walang carpet. Dahil sensitive po siya, madali po siyang atakikin ang asthma niya. So kung nag-a-addict po siya, matagal na siyang patay. Kung ngayon po lumabas pa yung balita na hindi masyado nalalaman na nakakarami, na ang ating Pangulo ay isang kidney na lang po ang mayroon. Siguro naman po, kung addict ang Pangulo, matagal lang patay. Kaya ako na po nagsasabi sa inyo, hindi po ito chismis, hindi po ito nabalitaan ko. Ito po ay napatunayan ko, saksihan ko, nakita ko. Dahil nagkasama po kami. At sasabihin ko po sa inyo, hindi addict ang ating Pangulo. So yan mga ka-Wonder, bilang patunay ako rin po, asthmatic din ako. Dinala ako dati sa ospital, muntik na ako mamatay. Dahil yung aking pong aso na isa, yung Pekingese, pinatulog ko siya dun sa kama. At nakasama ko siya hanggang sa magising ako. Nakasindi pa yung aircon that time. Paggising ko, nahirapan ako huminga. At talagang grabe, hanggang sa tinakbo na nila akong ospital. Talagang sumikip ang dibdib ko. Hindi ko maintindihan, confused ako. Tapos hirap na hirap akong huminga. Makaamoy na ako dyan sa mga department store, bibili dyan sa mga section ng sabon. Pag nadaanan ko yan, makikita mo, hindi na ako makahinga. Talagang hindi ka na makahinga. Maamoy mo lang. Kahit yung mga dust na dyan pag nagwawalis ka, kapag naamoy ko yan, makikita mo nagtitrigger na yung sinus mo, nagsisikrit na, tapos hatching ka na ng hatching, tapos nahihirapan na akong huminga, kaya gagawin ko, i-rest ko, tututok na ako ng parang nebulizer na yan, at iinom na ako ng mga decongestant, mag-aamoy ako para lumuwag lang yung airway ko, ganun po, para dun sa hindi nakakaintindi. Makaamoy nga lang ako ng sigarilyo, naiirita ako, kasi nahihirapan akong huminga. Kahit yung mga pabango na yan, air freshener, dyan sa mall, pag dumadaan ako, may matapang na pabango dyan, na nahihirapan akong huminga, kaya hindi ako dumadaan doon. Alam po yan na may mga experience at may mga ganyang condition. Kaya yung mga walang alam, wag na tayong bintang na bintang, kasi
alam ng putak lang tayo ng putak na pagkakamalan talaga tayong walang alam talaga eh. Ayoko nang sabihin nyo kasi nakakasakit yun sa damdamin ng mga DDS kapag sinasabing bobo sila, no? Na talagang utak didilis o tae naman ng utak kung ano-ano, no? Pero yun nga ang totoo mga ka-wonder, no? Mapa DDS ka man, mapa BBM ka man o ano man, dapat hindi tayo naninira ng tao. Tigilan na natin yun. Doon na tayo sa pagbabago, sa pag-angat ng ating bansa. Hindi yung tipong parang gang-gang tayo na kampi-kampihan, let's go! O kalaban natin yan, kung anong makita, tawa ng tawa. Hindi na nag-iisip ha. Kasi bakit? May reservation na eh. May nakaabang na sa isip na, ay hindi, kontra tayo dyan, kontra. Hindi naman yung taong ang magpapataguyod talaga ng bansa natin eh. No? Ginagamit lang siya kung siya ay isang tapat at talagang magaling na leader. Pero kung nakakitaan mo yan ng kasalbahian, ng kawalangyaan, involved sa mga pangungurakot na napatunayan, na ninilitis, no? At na talagang hindi may paliwanag, yung mga ganung bagay. Kasi pag inimbestigahan ka, may magpapaliwanag ka, kagaya nito si Sandro, umarap siya sa ICI, nagpaliwanag siya. Si itong Pulong Duterte nga, hindi nga humarap dahil sabi niya, walang jurisdiction sa kanya. Di ba, ang tapang niya, nung unang statement niya, haharapin niya raw. Bakit ngayon nandyan na? Parang si Bato lang. Pag dumating ng ICC, sige raw, siya raw magposas, nung dumating natago. Yung parang nakakahiya yung mga ganung statement. Sasabihin nyo sa publiko, tapos uurong din pala yung mga ano nyo. Di ba? Kasi doon, malalaman, kapag cross-examine ka, kaya nga yung sinasabi ni Saldico, isa lang yung kwento. Dahil walang screening. Walang test of credibility at kung ano-ano pang ginagawa sa korte para ma-cross-examine ka kung yung statement mo, yung patotoo mo ay credible. Kasi dadaan dyan. Kaya itong ICI, tinatanong sila. At kapag natagpuan, nag-gather ng facts, ebidensya, kung ano-ano pa, and then isasubmit yan sa ombudsman, sa NBI o sa DOJ, kung saan man nasasakupan ng kaso mo. Pinagtanggol nga eh. Ganon din to ang Pangulo. Yung mo sinabi niya, political officer, kanyang former political officer, no? Kasama niya yan lagi. 24 hours, 1 week straight or more, kasama niya sa pangangampanya. So, ito makapagbibigay patotoo yung mga malalapit. At lalo na, yung may experience nga na asthmatic. At isa pa, sabi nga, 1 lang yung kidney ni PBBM. At kung yan, isusugal nyo pa, wala na siya, mamamatay na talaga siya. No? Kaya yung mga yan, tanggapin nating facts yan. Hindi yan mga hearsay at kwento lang. No? Kaya yung mga naninira, wala tayong mapapala dyan. Imbis na tayo ay tumulong. Yung bayanihan concept natin, nakalimutan nyo na ba yun? Yung bahay na binubuhat. Nasa kanta pa nga yun. Yung sa bayan ni Juan, uso ang bayanihan. Huwag kang magtataka kung mayroong kang nakita bahay na lumalakad sa iyong kalsada. Yan yung bayanihan concept. Buhatin natin yung ating bansa. Huwag natin ibagsak. Kung galit ka sa isang tao, no? Kung galit ka dyan, tapos sasabihin mo ganito, alamin mo muna kung totoo yung sinasabi mo at paninira ng iba. Hindi nakiki-join ka lang. Dapat alamin mo kung totoo at credible yung source mo. Pero kung isang tao hinahanapan ng paliwanag at hindi niya pinapaliwanag at hindi niya mapaliwanag, doon ka mag-isip at magduda. Huwag tayo magpaka-tangiing. Gamitin natin yung isip natin. Sasabihin pa ng iba, huwag yung gamitin ng pangalan ng Diyos. Pwede mo i-quote ang pangalan ng Diyos kung talagang ikaw ay nasa tama at wala kang ginagawang kasalbahian. No? Kaya nga dapat ginagamit natin ang isip natin dahil nilikha tayo ng Diyos na may rationalism. No? Nakakapag-isip ka, nakakapag-depensa ka nga nakakapag-rason ka. But kailangan mong gamitin yung isip mo, no? Na sa tamang pagrarason, hindi yung nakasarado ka. Alam mo na at the back of your mind, meron ka ng hint. Nakikita mo, oo nga, no? Pero pilit mong sinasara. Bakit? Naka-reserve ka sa isang tao, nakatingin ka sa tao. Anytime yung mga tao sasablay, mawawala, no? Pero yung bansa natin, kawawa. Kaya dapat nagkakaisa tayo, tinutulungan natin yung ating bansa. No? So, patotoo yan, no? Na para sa ating, isa pa, sinasabi nila, meron ka bang nakikitang bangag na nakakapag-isip ng clear, nakakapagbigay ng tamang proyekto, no? Huwag na yung paninira. Kasi, kawawa talaga yung ating bansa, mga ka-wonder. Kaya, magkaisa tayo, tulong-tulong, hindi yung nag-aaway dahil sa isang politiko, sa isang tao, mawawala din yan someday. At kapag yan, may ginawang kawalangyaan, wala ka nang magagawa. Kasi bakit? Nandoon ka lang, naka-reserve ka lang sa, kasi ganito Ito yun
wala kang ginagawang sarili mong desisyon. Magkaroon ka ng sariling disposisyon at desisyon. Timbangin mo yung mga nakikita mong leaders na talaga ba siyang tutulong at may burden. Yung kanya bang agenda ay talagang tumulong o pupesto lang para mangurakot at magpayaman. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion and please give me a thumbs up if you like this video para i-introduce ni YouTube sa iba pang viewers. Of course, please share this video para malaman nila from the former political officer of BBM na siyang patunay na kasama niya 6 weeks or more, 1 week or more straight na nakikita niya na hindi drug-addict si BBM. And please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, ka-wonder. God bless.